Sa araw na ito na binigyan mo kami ng magandang araw upang makapagpakinig muli ng mga salita mo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, salamat sa buong week na ginabayan at sinamahan mo kami sa aming mga buhay, Panginoon. Gayon sa aming mga hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang at ginabayan mo ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga tao o anak mo na narito na handang makinig na mga salita mo, Panginoon. I-ready mo ang mga heart nila, Panginoon, upang pakainin muli ang kanila mga espiritual na buhay, Panginoon. Maraming salamat din sa mga iyong niluklok simula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, ay ikaw ang maghari sa kanila upang kami pangunahan ng ayon sa will mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mag-i-speak today, si Pastor Lee. Gamitin mo siya upang kami palakasin at maharap na naman namin ang mga susunod na battle namin dito sa mundong ito. Maraming salamat sa mga gagamitin mong tao upang kami bless. Gayon din sa aming mga kasama sa bahay o aming mga nakakasalamuha, Panginoon. Gamitin mo din kami upang ma-share ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Muli, sa iyong papuri pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Praise God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ayan. So, kumusta na po mga anak ng Diyos? Tayo po ba'y nagtagumpay? Amen. Yes, amen. So, tayo po'y pinagpala minsan pa dahil nandito tayo para magpalakasan. Ito po yung dahilan kung bakit may pagkakataon na ibinigay ang Diyos upang palakasin ang ating buhay spiritual. Tandaan natin, hindi lang tayo nabubuhay sa mga bagay na pang temporary. Yung mga pinagsisikapan natin, diba? Yung mga pangarap, mga ating mga tawag nito, pinaghihirapan, pinaglalaanan ng panahon, ng oras, yan po dito lang. Pero salamat dahil meron tayong pwedeng gawin para yung ating spirit, yung ating soul, ay magkaroon ng katiyakan, ng patutunguhan. Tama po? Yung ating soul ay magkaroon ng tamang direksyon. Yung totoong design ng Lord ay maibalik tayo sa napakagandang disenyo niya. Yung tayo po ay mailapit sa ating Panginoon. So, ang salita ng Diyos po ay punong-puno ng pagtuturo. Kaya nga po yung verse natin dyan kanina, na napakahalaga po na makinig tayo ng mga payo. So, may nagsabi dito kanina na napakahalaga ng payo ng magulang, ng mga taong nagmamahal sa atin, mga taong nagmamalasakit sa atin. Pero, kung yung mga yan ay nakikita natin, sila na nakikita natin, hindi tayo nakikinig, di ba? Hindi natin sila binibigyan ng halaga. Hindi natin iniintindi yung mga paalala, mga warning. Di mas lalong hindi natin papansinin yung word ng Panginoon. Tama po ba? Kasi yun nga nakikita mo, yun nga tuwiran mong nararamdaman. Yung kanilang pagpapahalaga sa'yo, yung kanilang malasakit sa'yo. Kasi yung mga taong nagmamahal sa'yo, hindi lang yung basta salita. Tama po ba? Naglalaan niya ng panahon, naglalaan niya ng pera para abutin ka. Tama? Yung mga bagay na dapat i-reserve na lang, itatago na lang, ay ibibigay pa sa'yo. Kasi gusto niya maramdaman mo na kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Pero binabaliwala mo, di mas lalo nang baliwala sa'yo ang Diyos. Tama po ba? Kasi sabi nga ng Lord, sa word niya, paano nyo mamahalin ang taong nakikita nyo, di ba? Paano nyo mamahalin yung Diyos na hindi nyo nakikita, yung taong ang nakikita nyo, hindi nyo kayang mahalin. Tama po ba mga anak ng Diyos? Kaya mahalaga po na yung payo, lalo tigit yung payo ng ating mga nakakatanda sa atin, mga taong may alam ng higit sa mga karanasan sa buhay. Ayan. So lalo tigit, nakaka-experience na ng bunga ng warning mula sa salita ng Diyos, ay makinig po tayo. Amen po? Kasi kung yan naman po ikakasama, abay alam mo naman kung ano yung mabuti at hindi. Kaya nga ini-encourage ang lahat na hindi lang tayo basta umasa kung ano ang isinusubo sa atin, kung ano ang itinuturo sa atin. Tayo po ay magsaliksik din, mag-alam din
sa alamin din natin yung katotohanan sa salita ng Panginoon. Wala po tayong maidadahilan. Dahil andyan na lahat yung mga babala, yung mga dinidisiplina o paraan ng pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Nandyan na sa Word. Kaya nasa atin ang pagpili kung makikinig ka o hindi. Kung seseryosuhin mo o babaliwalain mo lang. So makikita na lang yan sa resulta ng iyong buhay. Kung ano ka bukas, kung ano ka sa darating, lalo na pag nagkakaroon ka ng problema na hindi mo inaasahan. Mga problema, mga sigalot, mga kapaghatian sa buhay na kahit kailan hindi sumagi sa isip mo, pero ipinahintulot ng Diyos na maranasan mo, dun makikita kung paano, kung ikaw ba ay nakikinig, kung ikaw ba ay sumiseryoso sa mga paalala, sa mga babala sa iyo, lalo tigit mula sa salita ng ating Diyos na buhay. So kanina may nabanggit yung ating kapatid, kung tayo ba'y nakakaalala ng ating mga pinag-aaralan ng mga ilang weeks o last Sunday lang. Sino nandito? Karamihan sa atin nandito tayo lahat. Amen? Nandito tayo. Ano pong message last Sunday? Sino pong speaker? Pastor. Si Pastor Randy. Ano pong message? Hello, church! Mangarap ka. So, hindi po pala masamang mangarap. At pinaalala dun sa awit na kung tayo, galak na galak tayong natutupad ang ating pangarap, lalo tigit natutuwa ang Diyos. Kung sa ating pagsisikap, isinasama natin ang Panginoon. Sa mga pangarap natin, nandun lagi ang Diyos. Lagi natin kinikilala, Lord, wala po akong kayang gawing abutin, wala akong kayang pagtagumpayin o pagtagumpayan na mga gusto kung wala ka po, kung hindi kita kasama. Kaya kailangan kita, Panginoon. Itong mensahe ng Panginoon sa atin ay napapanahon o naaakma sa panahon. Maaring hindi naman tayo nasuong sa maaalon, di ba? Sa mabibigat na literal na alon, malalaking alon sa dagat. Pero may mga alon sa buhay. Tama? May mga alon, may mga masasamang panahon, maitutulad sa masasamang panahon na maaring napagdadaanan natin sa bawat yugto ng ating buhay. Kaya naman po, tayong lahat ay tumayo at basahin natin ang word ng Lord sa aklat ng Matthew, chapter 14, verse. Okay, basahin po natin, church. Go! At pinauna sa kabilang ibayo, samantala pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila, si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo nga ako dyan sa kinaroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Okay, go! Ngunit, Nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin niyo ako," sigaw niya. At siyang hinawakan ni Jesus, "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Sinabi sa kanya, "Basta tumigil ang hangin." Amen. Let us pray. Hallelujah. Glory to God. Panginoon, maraming salamat po sa kalayaan na magpuri sa inyo. Maraming salamat po sa kalayaan na magsama-sama kaming manalangin. Maraming salamat po na malaya namin na ibabahagi ang kabutihan mo kung saan nararanasan namin ang katapatan mo sa araw-araw naming buhay. Thank you po sa patutuo ng mga anak mo. At maraming salamat din po sa mga revelation, sa mga kahulugan, sa mga pangunawa na ibinigay mo sa bawat isa. Patungkol po sa verse na ibinigay mo sa amin this week, maraming salamat po.
Thank you, Lord, dahil malaya kami ngayon na magsama-samang mag-aral ng inyong mensahe, ng inyong banal na salita. Dalangin po namin, Lord, na kami inyong samahan. Nang sa gayon, hindi po yung sariling dunong, karunungan namin ang umiral, kundi ang karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu. Lord, we pray na ang Spirit po ng katotohanan ang siyang mamaghari, ang mamayani sa aming mga buhay, sa mga sandaling ito. Sa kalagitnaan po namin, Lord, Ikaw ang maitanghal, Ikaw ang maitaas, Ikaw ang mabigyan ng kapurihan. Use me, Lord, for your glory and honor. Maraming salamat, Holy Spirit. Salamat sa revelation. Thank you, Lord, for your word. Salamat po for a spirit of wisdom and understanding. Thank you, Lord, sa tagumpay ng iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Salamat po sa buhay ng mga anak mo na narito ngayon. I pray, Lord, na katagpuin mo po ang bawat isa. Naniniwala po ako na pagpunta pa lang dito, may kanya-kanya kaming daing, may kanya-kanya kaming hiling sa'yo. Naniniwala po kami sa pagkilos mo. Thank you, Lord, sa abaw-abaw na blessing spiritual. Pinupuri ka namin. Nawa po, masumpungan mo kami. Nabukas ang aming heart sa iyong pagtuturo, sa iyong pagtutuwid, sa pagbibigay mo sa amin ng mga pagpapalang spiritual. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Makaupo na po tayong lahat. Ako po'y may hinahanap. May pinaabot na po akong kodigo. Nasaan ang aking notebook? Nandito po yung dapat sa pulpit. Kulay, gray ay kulay. Asaan po yung aking notebook? May nagtago. Praise God! So, ayan. So, napakasarap pong balik-balikan yung mga kasaysayan or yung mga pangyayari ng mga panahon na kasama ni Jesus ang kanyang mga disciple. Oo, disipulo. So, madalas pag nagtuturo si Lord, si Jesus, ginagamit niya yung mga pangyayaring aktual doon sa yung mga time na kasama niya yung mga disipulo. Napansin niyo po ba yun? Pag nagturo siya, andun mismo, hindi na siya pumipili or kumukuha ng mga ilustrasyon na malayo doon sa sitwasyon nila. Kadalasan, doon mismo. At yung mga pangyayaring yun, alam po natin, naniniwala po tayo, na may mga araw tayong matututunan doon sa mga aktual na mga encounter ng mga disipulo, ng mga alagad ni Jesus, kasama mismo siya. So, nakakatuwa pong isipin at napakapalad po nila na mismong time na yon na may problema or may mga hindi inaasahang pangyayari, like yung nakasakay nga sila sa bangka, di po ba? Tapos, biglang lumakas, or anong sabi doon sa verse? Sinalpok sila ng malakas na alon dahil yung bangka pasalungat sa hangin. Tama po ba? Tama doon sa introduction ng ating binasa. Andun mismo si Lord. Kaya nga ang pamagat natin ng ating pag-aaralan ngayon ay the limitless power of Jesus. So ito yung walang limit na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Isipin niyo po, maging yung alon, maging yung masamang panahon na uutusan niya. So kaya alam mo, dito pa lang mapuprove mo na hindi lang basta tao si Jesus. Siya ay kataas-taasang anak ng Diyos. Siya ay nag-iisang anak ng Diyos at makapangyarihan sa lahat. Yung verse po na yan, na atin pong binasa, dyan sa Matthew chapter 14, tama po ba? 14 verse 22 hanggang 32 ay kapareho din po yan doon sa Matthew, meron po ba tayo dyan? Matthew 8:23. Tingnan nga po natin, Matthew 8:23. Ano po? Meron ba? Okay. Praise God. Matthew chapter 8 verse 23. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad habang sila naglalayag. Lawa naman to. Sa lawa, di ba magkaiba yun? Lawa at dagat. Pero parehong malalawak. Pwedeng yung lawa at dagat magkasalubong. Yung tubig sa lawa, diretso sa dagat. Pwede ba yun, mga kapatid? Kasi doon sa Leyte, may mga ganong lugar na nagdire-diretso yung, yung kung saan sumakay sila Pao. At takot na takot si Kim. Dahil napakalawak, akala niya, yun lang yung kakite
napakaliit na lawa, yung pala tagos-tagusan hanggang sa dagat, na napakalawak na. So, talagang andun ang takot. So, sabi dito, habang sila naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos, ano sabi diyan? Matabunan ng mga alon ang bangka. So, alon naman yung binanggit. So, tama. Mula sa lawa, dire-diretso sa dagat. Okay, sabi dito, kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtasin niyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng taong ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Sipin niyo po? Kaya, hindi po natin pwedeng tuldukan na ang Panginoon ay, si Jesus ay tao lang. Siya ay makapangyarihang Diyos. Sabi nga niya dun sa Word, kung ano ang meron sa Ama, ay meron din sa akin. Diba sabi doon? Kung nakikita nyo ang Ama, ay nakikita nyo rin. Kung nakikita nyo ako, nakikita nyo na ang Ama. So, makapangyarihan talaga ang pangalan ni Jesus. May magagawa siya, mga kapatid. Meron siyang hindi kayang limitahang kapangyarihan na kadalasan nililimitahan natin sa ating buhay. Bakit kaya? Kasi nasanay tayo na meron tayong mga sariling solusyon, may sarili tayong paraan, tama po ba? May mga sarili tayong diskarte, ano pa? May mga sarili tayong mga ginagawang hakbang para masolusyonan yung ating problema. Balikan lang po natin yung story, ha? At imay-imayin po natin. Sabi dito sa Matthew 14, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad. Balik natin yung Matthew. At pinauna sa kanilang ibayo. Pinauna yung kanyang mga disciples sa kabilang ibayo. Okay? Pag nagbasa po tayo, pagganahin po natin yung ating mind. Ilagay po natin yung ating sarili na nandun tayo sa sitwasyon kung saan binabasa natin yung storya, yung kasaysayan na nandun si Jesus. So sabi dito, samantala pinauwi naman niya ang mga tao. So kasi kahit saan pumunta si Jesus, kung mapapansin ninyo, pag nagbasa kayo sa New Testament, magmula nung sinimulan niya yung kanyang ministry, ay pagka nalaman ng tao kung nasan siya, nagdadatingan. No? Talagang kinukuyog siya ng mga tao. Ano ba yung mga senaryo sa panahon natin ngayon? Na pag nalamang meron doon, talagang pinupuntahan ng mga tao. Oh. Ayun, ayuda. Diba? Pag may mga misyon na may giving, tama po ba? Oh, medical mission, ano pa ba? Kung ano-ano. Kasi pagkatapos nun, merong mabitbit, kaya kinukuyog ng tao yon. Tama po ba? Pero pag nag-evangelist, ano ba tawag nun? Oh, evangelist ministry, yan. Outreach ministry. Kailangan talaga kalampagin natin lahat, ano? Baryo-baryo. O street-street, ano pa? Bahay-bahay. Punta po kayo. Kailangan may kasamang, meron pong ano yan, gift pagkatapos. Tama ba? Kailangan ganon, di ba? Kailangan may strategy ganon. Pagkatapos po, merong ano. Kasi, hindi natin maiaalis yun na isa yun sa nakaka-interest din naman. Tama po ba? Isa rin yun sa nakakapagpagana. Uy, ano ba? Sayang yun. Tama po ba? Masama po ba yun? Hindi. Para sa akin, hindi. Hello! Kasi gusto kong i-apply yung sinabi ni Apostol Pablo, kahit sa anong paraan, basta na ibahagi ang salita ng Diyos. Then unang-una, hindi naman tayo ang kikilos sa puso ng mga tao, kundi ang Lord. Tama po ba? So ano man yung magiging response ng mga tao, bahala na ang Panginoon. Kasi kahit anong gawin nila, hindi sila makakaiwas pag time na nilang lumapit sa Diyos. Dahil kahit saan sila pumunta, maraming mga nangyayari. Hindi dito nagsimula yung sharing ng word, pero hindi siya dito nag-accept. May ganon, di ba? O pwedeng dito nag-accept, pero hindi siya dito nag-grow. Di ba? Sa ibang lugar, sa ibang church, na-invite, pero still andun pa rin yung limitless power o walang
limit na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Nakuha niyo po yung message? Amen. Amen po? Still, andun pa rin. So, ano po yung malinaw na turo nun sa atin? Sumunod ka lang, kapatid. Amen? Gawin lang natin yung ating part. Kagaya nito. May mga time na panghihinaan ka ng loob. May mga time na malulungkot ka kasi bakit ganon sila? Di ba? Bakit pag walang okasyon, ang tamlay nila? Bakit pag may okasyon, talaga naman, kailangan pa natin mag-arkila ng 100 chair? Pinakamahilang chair ay 75, pero hindi ako nag-arkila ng 50, hanggang 75 to 100 talaga. Ibig sabihin, ganun karami. Hello! Pero bakit pag ordinaryong Sunday, ang hirap? Wala po kasi tayo ngayong giveaway. Pasensya na po. So, alam niyo pang higit na giveaway ang makukuha natin mula sa mga salita ng Panginoon. Kasi yung giveaway na pwede namin ibigay, pwedeng maubos yun within that day. Tama? O sige, sabihin na natin 2 days, 3 days. Tama po ba? Pero hindi naman doon aabot kasi ilan lang naman. Isang araw lang talaga. Pero yung nakuha mong giveaway, yung nakuha mong walang limit na power ng word sa'yo, kapatid, hanggang next Sunday, baon mo yon. Amen po? Abdun yun. Naiipon sa heart mo. At pag may time na may mga problema, may mga bagyo, may unos sa buhay mo, hindi mo na kailangan tumakbo sa leader. Hindi mo na kailangan tumakbo sa building na sinasabi nilang simbahan para lumuhod at manalangin. Kasi natututo ka. Nag-grow ka. Natuturuan ka. Kahit nasa ang sulok ka, sa apat na sulok ng tahanan mo, sa haligi, sa palikuran, saan man, sa lababo, sa labahan, pwede kang yumuko at humagulhol sa Panginoon. Amen po ba? Kasi buong-buo sa loob mo, pangahawakan mo kung ano yung narinig mo, ano yung natutunan mo, kasi kapatid, sineryoso mo eh. Amen po mga kapatid, sineryoso mo eh. Hindi mo binaliwala dahil naniniwala ka na yung salita ng Panginoon, merong magagawa sa buhay mo. May magagawa sa sitwasyon mo. Pwedeng matulungan ka ng tao pero hanggang saan? Tama po ba? Hanggang saan yung kaya niyang abutin ka? May hangganan yan. Kahit gaano pa yan karaming pera. Kahit gaano pa kadami ang resources niyan. Kapatid, may pagkasawa. Tama? May pagkapagod. O sige, hindi siya napapagod. O sige, hindi siya nagsasawa. Pero yung kanyang pagkukunan, mauubos. Amen po? Siyempre, darating yung time, tama na. Pamilya ko naman. Ba? Ubus na eh. Tama na. Lord, di naman siguro masama. Kung itong mga natira ay iset aside ko na, i-preserve ko na. Sa pamilya ko naman, di ba? Kasi nagbigay na ako. So, ang message ng Lord ay, pagka lagi tayong nakarely at lagi tayong tumatakbo sa tama at totoong pagkukunan ng ating lakas, hindi tayo magkukulang, mga kapatid. Hindi tayo mauubusan. So, dito, mag-focus tayo, ay highlight natin, dito sa Matthew 14, yung 4 na word ni Jesus na napakahalaga. Etong senaryo na to kung saan nakita nila si Lord naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dagat ha, dagat. So ini-imagine ko si Lord naglalakad doon sa hinahakbangan niya yung mga alon. Tama ba? Hinahakbangan niya yung mga alon na gumaganyan-ganyan. So kayang-kaya niya kasi nga makapangyarihan siya. So nakita niyo ng mga disciple humingi ng proof. Tama po ba? Sino? Sino po? Si Peter, si Pedro. O sige nga, kasi di ba sabi niya, natakot sila. Sabi ko nga, Lord, mayroong word sa Bible na multo? Kaya tuloy, nung lumapit sa akin yung aking prinsesa, Mama, may multo ba? Sabi ko, hindi totoo yung multo kasi mismong si Jesus sinabi niya, hindi multo, ako to. Kasi kanina, hindi naman alam ni princess na yun yung pinag-aaralan ko, pero bigla na lang nasabi ng aking anak na, Mama, may multo ba? So sabi ko tuloy, Lord, may multong word sa Bible. Diba? Pero mismong si Jesus, pinasaubali at pabulaanan niya yung word ang lalim kasi. Nirebuke niya yun or erase niya yun sa utak nila ng mga disciple. Ang sabi niya dito, nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, ano yung number 1 na word ni Jesus? Ano po?
Huwag kayong matakot. Ang sarap naman pong sabihin yun. Di ba sa mga anak, pag sinabi ng magulang, huwag kang matakot, kaya mo yan. Di ba? Lalong tumatapang. Lalong lumalakas yung loob ng bata na gawin niya yung mga bagay. Di ba? Nagsisimulang maghakbang para matutong lumakad mag-isa. Lagi natin sinasabi, huwag kang matakot anak, kaya mo yan. Ano pa ba? Paano natin may apply sa mga nagsisimulang pumasok sa negosyo? Di ba natatakot ka mag-invest? Natatakot ka mga pital? Natatakot ka magtiwala? Pero pag lumapit ka sa Diyos, tama po ba mga kapatid? At nadadagdagan pa to ng mga taong may malasakit sa'yo, huwag kang matakot. I-try mo. Kasi hindi mo naman malalaman kung dyan ka talaga kikita kung hindi mo susubukan. Tama po ba? Hindi mo naman malalaman kung magkiklik yung negosyo mo, kung hindi mo itatry, magsimula ka pa kunti-kunti. Tama po ba? Hindi mo malalaman. Kaya, ang sabi dito ng Lord, huwag kang matakot. Sino sinabihan niya dito? Yung mga disciple. At si Peter, at sabi sa kanya ni Peter, sige nga Lord, kung ikaw talaga yan, palapitin mo nga ako sa'yo. Hello mga kapatid, ang sabi ng Lord sa atin, huwag kayong matakot kahit mas matindi pa sa dilubyo, mas matindi pa sa unos, yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Dahil lahat ng yan may katapusan. Amen? Lahat ng yan may solusyon mula sa Panginoon. So ano bang hirap natin dito? Gaano man yan katindi? Kapatid, isipin mo lagi, lahat ng ito may aral na gusto ang Diyos na matutunan ko. At hindi ako magiging alipin nito. Hindi ako masyadong matatagalang pahirapan nito. Malalagpasan ko ang lahat ng ito. Dahil yun yung gusto ng Lord. Yung sa kabila ng lahat, makakakitaan tayo kapatid ng tibay at katatagan ng pagtitiwala at pag-asa sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. So, paano mo nga naman ipagdidiinan, ipagpipilitan yung mga bagay na hindi mo naman alam at kahit kailan hindi mo pa na-experience, hindi mo pa nararanasan yung katuparan nito. Kapatid, mararanasan mo lang yung katuparan ng pangako ng Diyos kung ito ay isa sa kabuhay mo. Simula sa isa sa kapuso mo na, andin isa sa kabuhay mo yung pangako niya. Lord, nangako ka, hindi mo ako iiwan. Lord, nangako ka, buhat sa kayamanan mong hindi mauubos. Doon magmumula ang inyong provision, ang inyong pagtugon sa aking mga pangangailangan. Pag merong nararamdaman, sabi mo Lord sa iyong salita, sa iyong mga latay, sa iyong mga sugat, magaling na ako. Amen po? Pinagaling mo na ako, Panginoon. Ano pa? Pag may mga takot, may mga problema, may mga pangamba, may mga pag-aalala, sabi mo Lord sa iyong salita, be anxious for nothing. Huwag ako mabalisa sa anumang bagay, sa walang kwentang bagay. Di ba sabi niya doon? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. At ang sabi doon ng Lord, let your request be made unto God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Doon pa lang, Lord, salamat. Dahil iingatan mo yung mind and heart ko na hindi po ito maapektuhan ng sobrang pag-aalala, ng sobrang pagkatakot, ng sobrang pangamba. Kasi ang hatid doon sa atin ay marami ngayon ang nagkakaroon ng depression, ano pa, mga anxiety attack, tama po ba? Dahil sa, stress. Binabaliwala lang natin yung stress. Napanood nyo ba si Ong? Sino ba? Kaya alam, minsan napaisip ako, bakit isinisi doon sa mga tawag nito, nagbabash sa kanya. Di ba, pag ikaw ay nasa social media, mahilig kang mag-report ng iyong mga ginagawa. Tama ba ko? Mahilig kang mag-broadcast ng iyong mga ginagalawan o anuman mga pinagkakaabalahan mo. Abay, handa ka dapat. Tama? Hindi lahat ng tao ay puro magaganda ang sasabihin sa'yo. Tama po? Marami pa diyan sa out of 10, malamang 3-4 dyan. Negative ang sasabihin sa'yo. Kaya dapat ready ka, handa ka.
Kung ano yung maganda, yun ang damputin mo. Yung pangit, huwag mo na ulit-ulitin. Alam mo na masakit, ulit-ulitin mo pa. So, di ba? Sinabi na sa'yo na ang reaction niya ay negative. Ang reaction niya, nakasira ng mood mo, nakasira ng araw mo, pero binabalik-balikan mo yung kanyang comment. Di ba? So, sinong may kasalanan? Di ba? So, napaisip ako minsan, sayang kako tong taong to. Pero sino ba tayo para di naman natin talaga alam? Di ba? Kasi nga, limitado naman yung detalye ng ating nakukuha dahil pa-scroll-scroll ka lang naman. Kung nagkaka-interest ko, uy, si ano to, kilala tong ano, ba't nagkaganon? Pero salamat kasi may alam siyang word. May mga kinukoach siyang verses. At nawa ang power nun, patuloy niya ma-experience. So yun, nadaanan lang naman natin. 4 na word na napakahalaga dyan sa pangyayaring yan. Sa buhay ng mga disipulo at ni Jesus, sabi doon ng Lord, huwag kayong matakot. Don't be afraid. Huwag kayong matakot na sumubok. Huwag kayong matakot na humarap sa mga taong walang paniniwala at pananampalataya sa word ng Panginoon. Huwag kayong matakot manindigan sa alam niyong totoo. Amen po? Huwag kayong matakot ipaglaban ang katotohanan. Lalo tigit kung ito'y may kinalaman sa salvation mo, kapatid. Huwag tayong mag-compromise. Kasi kadalasan, para matakot ka lang, nawawalan ka ng trabaho. O may iba pa dyan, matakot na hindi sagutin ng nililigawan. O sige na. Diba? Hindi na ako Kristiyano. Hindi pwede po. Kailangan manindigan ka. Kahit sagutin mo man ako, hindi, okay lang. Maaring hindi ka ang bigay sa akin ng Panginoon. Dahil ang Lord masigit na nakakaalam kung ano ang best para sa'yo. Minsan isipin mo, nakapag-antay nga ako ng matagal, tapos ikaw lang, hindi na bali. Amen po? Kaya, higit pong mahalaga, higit ang importante po talaga, na tayo marunong na laging lumapit sa Diyos. Balik-balikan yung word. Ang sabi ng Panginoon dun sa pangyayari na sa aklat ng Mark, meron ba tayong Mark dyan, kapatid, bilang supporting natin dun sa, huwag ka matakot. Si Jairo ang basa ko dito eh. Meron ba kayong alam na kwento nun? Siya ay isang Marcos, ano yan? Chapter ano yan, kapatid? Meron ba? Chapter 5. Verse ano yan? Ha? 36. Anong sabi? Ngunit, nang parinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, tama. Huwag ka matakot. Manampalataya ka lamang. Kasi po yung senaryo ay si Jesus, habang nandun siya, may lumapit si Jairo pala ay isang tagapamahala ng sinagoga. So siya ay meron siyang anak na dalagita na may sakit. At ang sabi dito sa verse ng 23, siya po ay nag-aagaw buhay na. Sabi niya kay Jesus. So kung sabi ng Lord, maawa po kayo, sumama po kayo sa akin. Kasi naniniwala sila na pag nilay hands ni Jesus ay gagaling. Kaya itong si Jairo ay nagmamakaawa sa Panginoon. Sabi ni Jairo, maawa po kayo, Panginoon. Ang anak kong dalagita ay nag-aagaw buhay na. Sumama po kayo sa akin para gumaling siya. So, syempre, willing si Jesus, pero habang dumadaan sila, ginigit-git siya ng mga tao. Sa panahon natin ngayon, traffic. Hindi siya nakadire-diretso dun sa bahay ni Jairo. Kaya, tapos, meron pang nagpatigil sa kanya, yung babaeng 12 years nang dinudugo. Tama yung kwento dun, di ba? Na umipo sa kanya kasi naniniwala yung babae na kahit mahawakan lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling siya. Ano sabi na ng Lord? Hindi yung damit ko ang nagpagaling sa'yo. Di ba sabi ng Lord? Ano nagpagaling sa kanya? Yung kanyang pananampalataya. Anong ginagawa ngayon ng dati nating paniniwala? Yung damit. Pupunasan. Di ba? Ano pa? Oo, yung ipupunas, tapos ihahagis. Meron pa ako nakita, mismong yung leader, yung father, ginawa nilang lahat. Kaya sabi dun sa mga commentary, ay, Father, ano po ba ang pawis mo? Bakit? Ninunuhuran siya, hindi pwede yun. Dapat ikaw mismo, tumanggi ka. Huwag niyong gawin sa akin yan. Di ba si Peter ba yun? Or si
Si Paul, si Peter, di ba sabi niya, huwag niyong gawin sa akin to. Di ba? Si Paul ba na ako ay tao din. Di ba? Huwag niyong gawin. Kasi delikado po yun. Hindi ka dapat umangkin ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ay instrumento lamang. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabi niya dito, nung habang ginigit-git si Jesus ng maraming tao, may isang nagsabi na, huwag mo nang gambalain. Sabi niya, huwag mo nang gambalain ang guro, patay na ang anak mo. Oh, di syempre kung ikaw na magulang, magwawala ka. Kasi kayo inaabala niyo si Jesus Ayaw niyo kaming padaanin, di ba? Oo, na-traffic Kung hindi sana na-traffic, nakadiretso sa bahay nila. Si Jesus, di makadiretso dahil bawat nadadaanan niya, inaano siya, tawag nito, kinukuyog siya ng mga tao, nilalapitan, na ginagawa naman ngayon, di ba? Kasi naniniwala sila na yung rebultong yon, yun ang magpapagaling, yung pawis, yung oo. Ang layo naman, si Jesus ba yun? Oo, ayun, so ayun, ang nangyari, sabi ni Lord, kaya sabi ng Lord dyan, kasi syempre, nakita niya yung nung tatay ng bata, na hopeless na, nawala na ng pag-asa. Ano na nangyari sa anak ko? Sana kung nakarating lang si Jesus agad, na gumaling siya at nabuhay. Kaya sabi ng Lord, ngunit ang marinig ito ni Jesus, sabi niya sa 36, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. So nangyari ba na nanampalataya si Jairo? Yes. Dito pumasok yung salitang talita kum. Tama ba yun? Talita komi ba? Talita komi. Yung ibig sabihin, ining, bumangon ka. Meron nga school na gano'n Doon sa ating banda, di ba yun yung pangalan? Talita komi. Okay. Dito yun sa kasaysayang ito. Talita kum. Kum yung iba Meron pa kayong dyan, verse? Sa 41. Sa 41, doon yun. Ang ibig sabihin, ining, bumangon ka. Ano yung JR? Marcos chapter 5, verse 41. Noon din bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang. So, dalaginding nga. 12 years old. So, mahigpit na ipinagtabi ni Jesus na huwag nilang sabihin kanino man ang nangyari, pagkatapos inuutos niyang bigyan ng makakain ang bata. So, ang point dito, ang message ng Lord, kapatid, manampalataya ka lang. Walang imposible. Kahit wala doon mismo si Jesus, nangyari yung kapangyarihang hindi kayang limitahan ng sitwasyon. Kasi syempre, hindi natin maalis na sinisisi na nung magulang yung mga tao o mga pangyayari. So next po, sa Luke 12, meron pa po tayo dyan. Sa Lucas chapter 12, ano pong verse yan? 4 to 5. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, anong sabi niya? Huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at walang kakayahan na higit pa rito. Andyan po ba? Verse 5, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Sinong dapat katakutan? Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding ano po? Magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. So hindi tayo dapat matakot sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. Sa mga problema na pilit na pumipiga sa ating isip, di ba? Na pilit dumadagan sa ating dibdib, na nag-aalis ng ating kapayapaan, na nag-aalis ng ating kagalakan, nagnanakaw ng ating saya, ninanakawan tayo ng gana na mabuhay. Huwag tayong matakot. Ang dapat nating katakutan ay ang Diyos. Ang dapat nating lapitan at hingyan ng tulong ay ang makapangyarihang si Jesus. Amen po ba? Sa panahon na wala kang kapayapaan, Lord, nagugulumihanan ako, nagkakaroon ako ng alalahanin. Hindi mo ito kalooban. Declare agad. Hindi ito galing sa'yo. Sa pangalan ni Jesus, binabasag ko, sinisira ko, winawasak ko ang gawa ng kadiliman. Next verse, meron pa ba? Ang sabi ng Lord, kita mo kapayapaan yung ating binanggit. Ang sabi ng Lord, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tama ba? John chapter ano yan? John chapter 14 verse 27. Ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang
aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag. Tama po ba? Huwag kayong mabagabag. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. At huwag kayong matakot. Kaya kapatid, huwag kang matakot na harapin ang mga tungkulin mo, mga responsibilidad mo, bawat araw na nakakasawa, nakakapagod, di ba? Paulit-ulit lang naman, nakaka-stress ang bawat araw, pero wag yun dapat ang lalabas sa'yo. Sabi mo, every day is a blessing. Sabi nga doon sa Christian Radio, every gising is a blessing. Amen po? Yes! Kahit may mga sakit-sakit yan, masakit ang kasukasuan, masakit ang talampakan, masakit ang tungod, masakit ang kamay. Lagi ko lang sinasabi sa aking kabiyak, salamat sa sakit. Salamat dahil yung mga sakit na yun, bunga ng pagod. Diba? Ang hirap naman may sakit ka pero wala kang ginawa maghapon. Tama po ba? Kundi tumambay at magbilang ng poste. Magbilang ng mga lumalakad, magbilang ng mga papurot pa rito. Salamat kasi nagkakaroon ka ng karamdaman kasi merong pinagmula. Amen po? So binibless ng Lord ang mga masisipag na kamay. Pangalawang salita ng Lord na napakahalaga at na-highlight dyan sa Matthew 14, anong sabi niya? 14 verse 20, ano na tayo? 29. Anong sabi ni Peter? Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo nga ako dyan sa ibabaw ng tubig. Tama po ba? Anong sabi ng Lord? Sumagot siya, anong sabi ng Lord? Go! Halika! Sarap, ano? Di ba pagka may lalapitan kang tao, medyo nag-aalangan ka, tutulungan kaya ako nito? Di ba, tatansyahin mo pa yung mood? Lalo na pag may kailangan ka at pera ang kailangan mo. Medyo tatansyahin mo. Tama po ba? Pero once na sinabi niya, anong kailangan mo? Halika! O, di ba? Ano pakiramdam? Medyo mabubuhayan ka. Kakaroon ng tapa, may pag-asa ako. Tama ba? Hello! Hanggang best sa pagkain. Halika! O, di ba? O, di kaya pag oras ng kainan at hindi kayo in-invite. Uy, alam niyo pa yung mga Amerikano pala, ano? Wala silang pakialam. Kaya tayong mga Pinoy, ibang kultura natin, ma-offend ka. O, harap-harapan, kakain, hindi ka talaga aalukin. Tama po ba? Sabi kasi yun ang hipag ko, hindi ka daw talaga aalukin. Samantalang taliwas sa ating mga Pinoy. Kasi pag may pagkain ka at nakita mo wala ka nang maisilbi, hahatiin mo. Sige, hati tayo. Tama? Ang hawak mo, hahati mo. Hati tayo. Okay lang yan. Tawid gutom lang. Pero sa kultura ng mga foreigner, hindi pwede yun. Balo ka dyan. Manigas ka dyan. Hindi ka talaga. Diba? Kaya napakapalad natin na yung kultura natin, higit tayong nangingibabaw sa pagmalasakit sa ating kapwa. Diba? Yung iniintindi rin natin yung kapakanan nila, yung sitwasyon nila. Mas dalas tayo yung, lalo tigit kung ikaw Kristiyano na, ikaw yung nag-a-adjust. Tama po ba? Hello! Ikaw yung nag-a-adjust, ikaw yung naninimbang, ikaw yung tumitingin sa sitwasyon na lagi mong isinaalang-alang yung kalooban ng Diyos. Lagi mong isinasaalang-alang yung mararamdaman ng iyong kapwa. At yun yung tunay na Christian. Sabi niya, halika! Ang sarap ng paalala ng Lord sa Matthew, di ba? Sa panahon na bigat tayo, problemado, dinadaganan na tayo. Feeling natin nadadaganan na tayo na napakaraming problema, napakaraming duty sa trabaho, di ba? Loaded ka na sa lahat ng araw-araw na responsibilidad. Anong sabi ng Lord? Anong sabi ng Lord? Matthew 11:28. Nasa screen ba? Go! Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nagbibigata sa inyong pasanin. At ako'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Lumapit kayo sa akin. Ang kadalasan sa atin, bago lumapit sa Diyos, sa iba muna lalapit eh. Oo. Kaya pagka naman sa personal mo, na may problema ka sa personal mong buhay, idulog mo rin sa Lord bago mo sabihin sa iyong best friend, bago mo sabihin sa taong pinagkakatiwalaan mo, sa Panginoon mo ilapit, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Tama po ba itong nararamdaman ko o na-attract lang ako sa Kanya? Ito ba bang nararamdaman ko ay true love? Ito ba ba'y love or lust lang? Magkaiba po yun. Kasi ang true love, more in mag-iintay,
more in giving, tama po ba? Mapagbigay, may patient, oo, may respect, irerespeto ka, hindi ka iti-take advantage, tama ba yun, word ko? Hindi nag-iisip na lagi kang lamangan, diba? Nag-iisip na laging may kapalit, pag may binigay, pag gano'n na po, sa mundo na yon, sa demonyo na yon, hindi na yon sa Diyos. Kasi ang tunay na love, nag-iintay kung kailan yung tama. Nagkakaintindihan mga kapatid, nire-respeto yung desisyon mo, nire-respeto yung damdamin mo. Hindi puro ako. Ako naman. Total nag-give naman ako. No. Mas mapalad po yun. At mas mabuti dahil ang Diyos ang tunay nakikilos sa relasyon ninyo. Praise God! So dito makikita natin na pagka may mga kabigatan tayo, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Lord. Dahil ang sabi niya sa Hebreo chapter 4, nandyan pa, Hebreo chapter 4 verse. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono na makapanghabagin Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang sarap, no? Huwag mag-atubili, huwag mag-alinlangan, huwag magdalawang isip. Sabi nga ni Sister Sally pagka Friday, dati kasi nauuna sa akin yung kaba, yung nervyos, pero nung natutunan ko na, ay, may Diyos pala. O di nakakatulog ako, amen po. O di napapayapa ako, kahit nasaan sila, alam ko na iingatan sila ng Panginoon. Amen. Di ba yung mga mahal natin sa buhay? Oras na lang pahinga, wala pa. So, imbes ko ano-anong tumatakbo sa utak mo, lalo na pag nakakapanood ka, may nadidisgrasya, tama? Kakabahan ka na ngayon, ako. Tapos magagalit ka dahil pag tinitext mo, hindi nagre-reply. Diba? Pag tinatawagan mo, hindi ka sinasagot, mas lalo kang ninenervyos. Manalangin. Amen? Manalangin. Lumapit sa Panginoon. Hingin sa Diyos ang peace. Hingin sa Diyos ang pusong payapa, panatag. At i-cover sila ng Lord ng banal na dugo ng Panginoon. Lord, kung nasaan man siya, bukawin mo ang kanyang puso. Ay, di pala. Ingatan niyo po siya. Iba pala yung tumatakbo sa utak ko. Kasi ang sasabihin ko sana, Lord, kung ano man ang ginagawa niya. Diba? Kaya sabihin mo, Lord, nasaan man po siya, bahala ka na, Panginoon. Amen? Ingatan niyo po siya, makauwi siya ng safe sa aming pamilya. Amen po? At pag nangyari yun, nakakalimutan niyo ng pasalamatan ng Lord. Diba? O sinong guilty? Tayo lahat. Pag nagpipray ka at okay na, ito na lang, kadalasan bago ka umalis, nagpipray ka ng protection. Tama? Kadalasan yon. Pagdating mo lang na nakakalimot na, mano man lang, Lord, maraming salamat. Diba? Nakauwi kami ng buo. Hello! Ako, TV, pag-uwi ko. Salamat. Salamat, asilig. Thank you, Lord. Tinugon mong dalangin namin. Ligtas na. Diba? Napakadami, Diyos ko po. Kayo mismo, witness na kayo. Proven nyo na yung mga pangyayaring yan. Na ang lapit-lapit, pero iningatan kayo ng Lord. Di niya pinapahintulot. Ang dami, naku, ang dami-dami. Pero salamat, dahil punong-puno ang salita ng Diyos. Pangatlo po, na word ng Panginoon dyan na napakahalaga. Bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nag-alinlangan? Bakit sinabi ni Lord yon? Bakit ano sabi niya doon sa 14? Ha? Ano nangyari? Bakit sinabi ng Lord na nag-alinlangan? Nung lumapit si Peter kay Jesus, di ba sabi niya, halika, tama? Lumapit. So ginaya niya si Jesus, di ba? Hakbang siya sa alon. Pero nung tumingin siya saan siya tumingin? Nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Diba? Ano nangyari? Hindi siya tumingin kay Jesus, tumingin siya dun sa maaring epekto ng hangin sa alon. Okay, so anong application sa buhay natin? Pag hindi tayo nakafocus kay Jesus, doon tayo nakafocus sa problema, doon pumapasok ang pagdududa. Amen? Di ba? Tugunin kaya ng Lord? Tutulungan kaya ako ng Panginoon? Ipoprovide kaya ng Lord? Pagagalingin kaya ng Lord? Bibigyan kaya ako ng Lord ng trabaho? Uunlad kaya ang negosyo ko? Bibigyan kaya ako ng customer? Di po ba ganon? Papasok doon. Hello mga kapatid, ang sabi dito, agad siyang natakot at nagsimulang lumubog. Sabi ni Peter, Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Sinagip ba siya ng Lord? Yes. Anong verse? 21. Agad
hinawakan ni Jesus. Praise the Lord. Nakita nyo, sa tuwing-tuwi na tayo ay, nakakalimot. At lubog na tayo. Hindi tayo hayan. Ang mundo, ano gagawin sa atin? Lubog ka na, tatapakan ka ba, no? Para hindi ka makaahon, no? Lubog ka na, hirap ka na, dadagdagan ka pa. Di ba ganon? Bakit lang sa'yo yan? Tama lang yan. May word ako naririnig sa mga bata. Ayan! Deserve! Gugulat ako sa mga bata. Mauntog ka lang, ayan! Deserve! Oo! Mga batang yan! Mapalo ka! Ayan! Deserve! Diba? Deserve! Kaya sabi ko, hala! Meron na silang ganun. So, ganun ang mundo. Ganun ang tao. Pag nagkamali ka, deserve mo yan. Buti nga. O, diba na ganun? Buti nga, nangyari sa'yo. Pero hindi po yan biblika. Hindi po yan makadiyos. Kaya ang gusto ng Lord sa ating makita dito ay matuto po tayong magpatuloy na tumingin sa ating Panginoon. Kaya sabi niya dyan sa Hebreo 12:2, nandyan ba? 12:2-3, anong sabi? Hebrew, anong sabi? Ituon natin ang ating paningin kanino? Sa problema? Sa kahinaan ng iba? Kay Jesus lang, hindi tayo titingin sa kahinaan ng iba kasi kung titingin tayo, kapatid, hindi ka mauubusan, napakadami. Hebreo chapter 2 verse 12. Tama ba? Tulungan niyo po ako, wala rito sa kodigo ko. Nawawala. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ano yung next? Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis na pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan. Sino yan? Si Jesus yan. Para sa'yo, para sa ating lahat, upang hindi kayo manlupaypay at panghinaan ng Lord. Ay! Kaya pala, pag naglulupaypay ka kapatid, nanghihina, isipin mo na lang kung gaano katindi ang pinagdaanan ni Jesus para matubos ka sa iyong mga kasalanan. Para malagpasan mo ang lahat ng mga pinagdadaanan mo. Kaya, muli kang lalakas dahil sa katotohanan ng salitang yan. So, sa awit 25, meron ba? Wala? Si Yahweh lang ang laging inaasahan Men? na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Ligapin mo ako at ako'y kahabagan pagkat nangungulila at nangalupaypay. Pagaanin mo ang aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko, iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin. At lahat Ang sala ko ay iyong patawarin. Hanggang 18, diba? So sabi niya sa 15, si Yahweh ang lagi kong inaasahan, ang magliligtas sa akin sa kapahamakan. So siya po, walang iba. Huwag ka mag-alinlangan dahil hindi kayang limitahan ng sitwasyon mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Last po, nasalita ng Lord yan sa Matthew 14. Anong sabi niya? Number 4. Napakaliit ng iyong pananampalataya. Napakaliit naman ng iyong pananampalataya. Sabi ni Lord kay Peter o sa lahat. Sabi niya, agad hinawakan ni Jesus si Peter, no? Agad siyang hinawakan ni Jesus at sabi, bakit ka nagalinlangan? Napakaliit naman ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So tayo kaya nasabihan ng gano'n ng Lord? Bakit napakaliit naman ng iyong pananampalataya? Kunting pagsubok, tumatalikod ka na. Kunting problema, tumatakbo ka na palayo sa akin. Ibis na palapit, diba? Kunting sigalot, umiiwas ka na sa gawain ng Panginoon. Diba dapat, the more na may problema, the more na lumapit ka sa Diyos. Amen? The more na may mga unos, may mga alon na matitindi sa buhay mo, may mga suliraning mabibigat, the more kang dapat lumapit sa iyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aklat po ng Marcos pa rin yan, or tama po ba? Marcos, chapter ano yan? 9. Verse 23 to 24, tama ba ko? Anong sabi diyan? 23 to 24? Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kasi itong senaryo naman na to, ito yung babae
gawaing sinasapian ng evil, na masamang spirito. So sabi sa kanya, Lord, itong taong ito, itong batang ito, sabi niya, pag sinasapian siya ng evil spirit, nangingisay, bumubula ang bibig, tapos, ano siya, tawag to, hanggang gumulong ng gumulong kung saan-saan. Sa apoy, tama, yan nasabi, sa apoy, kung saan siya dinadala. Kaya matindi yung hirap. Kaya sabi niya doon sa sa 22, gusto po siyang patayin ng masamang spirito. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy, itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kaya ang sagot ng Lord, kung may magagawa ako, parang pinagdududahan mo ba kung may magagawa ako? Tama, di ba? Kasi ang sabi ng tao, kung may magagawa kayo, so parang, kung wala naman po okay lang, parang gano'n, Hindi. Kaya sabi ng Lord, anong sabi mo? May magagawa ako? Tanong ni Jesus, mangyayari, sabi ni Lord, ang lahat sa sino mang may pananampalataya. At 24, agad namang sumagot ang ama ng bata. Tatay pala tong kausap. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Yun pa lang po lang. So, wag ka magmagaling na, taas-taas ng antas ng faith ko ngayon. Hindi ganon. Wag magmagaling, kayang-kaya ko yan, mataas ang faith ko. Lagi po pala tayong humingi ng karagdagan pananampalataya sa Diyos. Lord, hindi ko to kaya kung ako lang. Yun yung pagpunta namin nung gabi. Kumusta kayo ngayon? Naipag-pray nyo ba? Humarap ba? Nagsalita ba? Kasi nga nung nalaman ko na itong ating kapatid sa pananampalataya hindi na lumalabas ng kwarto at ayaw na makipag-usap, abay, kakaiba na yon. Ayaw na maligo, hinahatira na lang ng pagkain. So ako, aminin ko, wala pa akong na-encounter na ganon. Sa tagal ko na sa ministry, hindi ako sumasama. Pero inilagay ako ng Lord dito. Naalala ko siya. Bigla kong, kumusta po? Ang sagot sa akin ng nanay, ito po, may problema ako sa kanya, hindi na po siya lumalabas. Ang tagal na, ilang buwan na. Ilang buwan na ba? Kailan tayo last time pumunta, Fel? July, August, September, 2 months? Naalala ko lang siya? Yung pala yun. Ang nakakatuwa ang sagot ng nanay, baka pwede niyo po akong tulungan. Kinabahan ako, ha? Hindi, totoo. Ang sagot ko, paano po? Ang sagot niya, pray over po. Praise God. May totoo. Naniniwala siya na may magagawa ang prayer. Amen? Tulungan niyo po ako. So, hindi agad ako nag-decide, Lord, ayoko munang pumunta. Kailangan ko pa mag-recharge ang gusto. Diba? Ayoko pong sumabak, ayoko pong magmagaling. Hello? Amen po? Kung alam mo sa sarili mong hindi ka ready, wow. Kung yan ay totoong may evil, pwedeng lumipat sa'yo yan. Pwedeng tumalon sa'yo yan. Magulat ka na lang, mas matindi ka pa doon sa problema. Yun po yun, totoo po yan. Huwag natin biruin kasi totoo ang evil spirit. Kasi yung mga taong depressed, anxiety, punong-puno na ng problema, yun ang laging madaling pasukin ng masamang spirit. Nakikinig ka na sa bulong, wala ka nang magagawa, wala ka nang pakinabang, wala ka nang silbi, maawa ka sa sarili mo, wala nang nagmamahal sa'yo. Tama? Ganon, pabigat ka na. Kaya magkukulong ka na lang, antayin mo na lang kung ano mangyayari sa'yo. Pero praise God, sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Kasi nung time na pumunta kami nung gabi, siga yung malakas ang loob, talagang pumasok, ginanon. Labas dyan! Pero naka-ready yung isang paan po. Mukhang lolo-lolo, malakas ako. Naka-ready yung kabilang pa Pero nakaupo lang ako dahil nagpe-pray ako, Lord, wala akong kayang gawin sa akin. Ikaw lang, Panginoon. Totoo, amen po. Wala, sino ba ako? Diba? Sino ako para pakinggan? Sino ako para may itulong? Anong meron ako na magsilbing pakinabang? Wala. Wala po. Pero sa grasya ng Diyos. Sabi ko, Lord, ang dala-dala ko, spirit na nagmumula sa'yo. Salita mo, spirito ng kapayapaan, spirito ng kapangyarihan, nire-renounce ko, dinideclare ko lagi, I have given you power and authority. Ginaganon ko lang yung sarili ko. Nire-remind ko para malabanan ko yung takot.
Kasi pag natakot ko, kayo na lang. Dito na lang ako, pagpe-pray ko na lang kayo. Diba? Kayo na lang, kaya nyo na yan. Praise God. So sabi nung kinumusta ko siya, ang kanya pong my day ng nanay, the following Friday tayo pumunta, the following day, Saturday, kapon, thank you Lord, dininig mo ang panalangin ko. Yun yung my day niya. Minessage ko siya, kumusta po? Sabi niya, pagkaalis niyo po, naligo. Sa wakas. Pero pagkatapos pong maligo, nagkulong ulit. At pagkulong ulit, sabi, mamamatay na daw siya. So, praise the Lord, nagre-ready. Diba? Sabi, gusto ko lang mawala sa mundong ito. Ang sabi ko naman, walang sino mang pwedeng kumuha ng buhay mo, ang Diyos na. Sa Kanya ka lang babalik yan, kailangan handa ka. Sa sitwasyon mo, hindi ka handa. Kailangan handa ka, malinaw ang isip mo, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Pero kung ganyan, hindi yan galing sa Diyos, galing yan sa demonyo. Kasi gusto ng demonyo, matalo ka, malugmok ka, mawalan ka ng pag-asa. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. And sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. So sabi ng Lord, may magagawa ang sinumang may pananampalataya. At sabi niya sa Matthew 17, anong sabi niya sa Matthew 17 verse, ano yan? 19 to 21, anong sabi niya? Pagkatapos ng sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong sila sa Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Ito na. Sumagot siya, dahil sa maliliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na, sinlaki ng buto. Di natin alam kung gaano yung mustasa na yan. Buto ng mustasa, mas maliit pa sa kulantro? Maliit pa sa linga? Ayun, maari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka ron, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayon. So mahalaga ang fasting. Ako, kagaya ni Z, nakaka-relate ako sa iyo, anak. Lord, hindi po kayo mag-fasting ng solid food. Pwede po bang wag na po yung mabibigat na pagkain. Ito na lang, Lord, tanggalin ko na lang to, na mag-merienda. Tatawad pa eh. Wag na, Lord, mag-merienda, wag na, Lord. Pero pwede, sa tulong ng Panginoon. Kaya lang, pag ganun po, wala ka dapat trabaho. Opo, mananalangin ka lang at magbabasa ng Bible. Hindi ka pwedeng magbibida-bida, magpapasing at magtatrabaho. Hindi po. Huwag gawin natin biro. Tsaka pagka nag-fasting ka, na walang prayer at Bible, hindi fasting yun. Nagda-diet ka na. Ang totoong fasting, may prayer and word. Asan ang word? At ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam nun. Pag inalok ka, huwag ka namang magbida-bida. Papasing ako, hindi ako katulad ninyo. Alipin ng pagkain. Huwag ganoon. Hindi, okay lang. Mamaya, kakain ako. Pwede. Okay lang, mamaya kakain ako. Pag pinilit ka, doon mo ipaliwanag yun. Nice. Tama ba? Okay lang. Samahan niyo ako mag-pray kasi mukhang gusto ko na kumain. Tulungan niyo ako mag-pray na malagpasan ko. Sa amoy pa lang ng pagluto eh. Di ba? Mas maganda pag nagpa-fasting ka, huwag ka sa bahay. Lalo na pag nagprito ng tuyo, ano kapatid? Tuyo lang, kurang-kupo. At hindi ka na kumain ng umaga, pagdating ng tanghali, andyan na lahat ng tukso. Maaamoy mo na ang lahat ng pagkain. So, hinihingi po yan sa Panginoon. Praise the Lord! So, malinaw po, ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag nating katakutan ang mga mabibigat na problema. Ano yung next? Lumapit tayo sa Panginoon. Ano yung next? Huwag tayong mag-alinlangan. At kung meron tayong maliit na faith, humingi tayo sa Diyos ng karagdagan. Amen? Ano po ang pagtatapos natin dyan? Pakibasa po. Mga kapatid, huwag natin pag-alinlangan ang magagawa ng kapangyarihan ni Jesus, mga budugan at pagtitibig na maaaring niyang paranasan natin. Tandaan natin na limites ang kapangyarihan ng gagawa natin. Tayo basta't manampalataya lang sa kanya lahat. Hamon po. Hebrew 10:22 to 23. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na
ang ating mga puso at tinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat, wala? Tapat ang, nangyari dyan, Tapat ang nangako sa atin. Loading. Praise the Lord. Pabilis. Okay, let us pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong banal na salita. Thank you, Lord, for your message, for your revelation. Salamat po sa kasaysayan na na-experience sa mga disciple na kasama ka at pinatunayan doon ang hindi malilimitang kapangyarihan mo na maging ang masamang panahon, ang mga alon ay napapatigil mo at maging, Lord, yung pag-aalinlangan ng alagad, nire-relate po namin na madalas meron kaming ganon sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, dahil tinuturuan mo kami na kami ay humingi sa iyo ng karagdagang pananampalataya, pagtitiwala, dahil tunay po na wala kami magagawa sa ganang amin lamang. Thank you, Lord God. Kayo po ang kumumpleto ng message nito sa puso ng mga anak mo. Patuloy kang mangusap sa tulong ng Holy Spirit. Thank you po. We give you glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen. Amen at amen. Glory to God. Ayun mga kapatid, nawa po ay nabusog ang ating mga espiritual na buhay. Ayun, talagang hinamon tayo tungkol sa pananampalataya. Ngayon naman po, nadako po ako sa sharing about sa pagbibigay. Makibasa po tayo sa Lucas 6:38. Pagbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos, ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang binigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tawag dito, yung version ng Bible ay medyo naiba sa usual po natin na nababasa. Ito po yung parang napapanahon or pinakamadaling version ng Bible na nakita ko. So, parang ang babaw ng mga ginamit na salita dito. So, sinabi dito magbigay tayo dahil bibigyan din tayo ng Panginoon. So, andun yung sa sarili natin, di ba? Yun naman yung nakasanayan natin eh. Yung pag nagbigay tayo, aasa tayo na may kapalit palagi yun. Pero mga kapatid, para po sa akin, yung pagbibigay po natin, lalong-lalo na po sa bahay panambahan natin dito sa Banaba, pag nagbibigay tayo, ina-expect natin palagi na may makapalit. What if mga kapatid, ang isipin natin na yung binigay natin saan mapupunta or paano gagamitin ng Panginoon para lumago yung bahay panambahan natin. Di ba parang okay na magbigay ako kasi alam ko naman na ikakalago yun ng bahay panambahan natin. So di ba hindi naman po yun sa financial lang nasusukat yung pagbibigay. Pwede po tayong magbigay ng oras para naman sa gayon pwede tayong maglinis, mag-arrange ng upuan, magigib sa CR, or magtanggal ng mga agyo-agyo. Hindi lang po yung pera yung binibigay natin sa Panginoon. Hindi lang po yun yung nagpapalago hindi lang po pera ang nagpapalago dito sa ating bahay panambahan. Kung hindi yung mga little things na ginagawa po natin sa church na nakikita natin na ikakaayos, ayun po ay napakalaking offer na sa ating Panginoon. At wala po tayong ibang maibibigay sa Panginoon. Hindi po, kahit na hindi tayo magbigay ng pera, Diyos na yun, mayaman na yun eh. Di ba? Pero dahil dito sa lupa na prinsipyo, kailangan nating i-extend kung meron man tayong financial na bagay na meron. At syempre, nangako din ang Panginoon na kung ano yung binigay natin, yun din yung matatanggap natin. So mga kapatid, kung ikaw, time yung binigay mo sa Panginoon at yun lang yung meron ka, ang buong puso mo yung inalay sa Panginoon, ano kayang hindi kayang ibalik sa'yo ng Panginoon, di ba? Kaya dun po sa mga bagay na yun, matuto tayong magbigay, hindi lang financially, hindi lang po sa mga bagay na alam natin na kailangan, kasi mas higit na kailangan tayo ng Panginoon kaysa sa anumang bagay, kaya tayo po ay magbigay. Pag-ibig sa
Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit, ang mga kamay ay kumakaway, sa tutugin makalangit. Ewan ko'y kumikibot, pa ako'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, nagpupuli buong sila, tumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit, ang mga kamay ay kumakaway, sa tutugin makalangit. Ewan ko'y kumikibot, pa ako'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sila, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutas. Si Jesus, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalagoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalagoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Aming dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa kakayahan namin na mag-offer, na mag-extend, na magbigay, Panginoon, sa gawain ito. Lord, alam mo po ang laman ng puso't isip ng mga kapatid namin na narito. I-bless niyo po ang bawat kapatid ko, Panginoon. Kung sino man po yung nagbigay at yung hindi, alam niyo po, Lord, yung kanilang mga pinagdadaanan. Kaya dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo silang katagpuin sa kanilang mga pangangailangan. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon.